Hola! This is Mami Elodia. For today's video, papakita ko sa inyo kung paano mag-harvest ng mani. Dito sa video na to, makikita nyo ang proseso ng pag-harvest ng mani. Una, hahawakan nyo sa tangkay, aalog-alugin, at saka hihilahin pataas. Ayan nga, napakita na ni Uno yung mga nakuha nyo o na-harvest ng mani. May mga tangkay na maraming laman na mani at meron din naman kakaunti lang. At talaga namang nag-enjoy na siya sa pag-harvest ng mga mani. Ito nga, ayaw na papigil. Sige lang ng sige sa pagbunot. Lahat na makikita nyo ang nakatanim dyan ay mani. At sa dami nito, mukhang hindi namin to kakayanin na kami lang ang bubunot. Mukhang kakailanganin namin ang maraming tulong. Dito nga pinapakita ni Uno na nakaisang balde na siya na nabunot na mani. Sobrang proud niya at sabi niya videohan ko daw siya. Hi, big boy na talaga. Thank you kuya sa pagtulong. At syempre, hindi ako papahuli. Gusto ko ring subukan. Hawakan ang mga tangkay, aalog-alugin at hihilahin ng dahan-dahan. Kailangan maingat sa paghila dahil pag hindi, maiiwan ng mga mani sa ilalim. Sayang naman kung di mabubunot lahat, di ba? Mukhang madali gawin, pero mahirap din pala. Nakakapagod at nakakangalay. Dito makikita nyo pinaghiwa-hiwalay na namin yung mga mani at mga tangkay. Iniipon namin yun sa balde. At ito nga si Alas nangungunit lang sa kanyang kuya at sa mga tito ko. Tinulungan na nga rin kami ng mga tito at tita ko sa pag-harvest ng mani. At yan naman ang isa kong tito ay nanunungkit ng puso ng saging at gagawa nga daw siya ng kilawing puso ng saging. At nang matapos nga naming paghiwa-hiwalayin ng mga mani sa kanilang tangkay, ito na nga si Uno at si Alas na nagpapakain ng mga alaga naming manok at bibe. Parang alas lang mga naglalaro dahil dadakot lamang ng pagkain at ihahagis sa mga alaga namin. Tapos, kusa nang lalapit ang mga alaga naming bibe at manok. Kaya naman talagang tuwang-tuwa silang magpakain. Favorite nilang gawin yan pag nandito sa farm. Ayan nga si Uno kumukuha pa ng panibagong pagkain para ipakain sa mga alaga namin. Sobra talaga silang nag-e-enjoy pag nandito sa farm. Dito naman makikita nyo ang tanim na puno ng mama ko. Sabi ko nga magtanim pa kami ng maraming ganito kasi nakaka-good vibes. Para siyang Christmas tree. Parang araw-araw Pasko. Tignan nyo may mga Christmas lights pa nga nakakabit. At binibilang ko nga ang mga alaga naming manok, baka kasi may nawawala na at ginawa ng tinola. Nalilito nga ako dahil magkakamukha lang naman sila at may sumingit na naman sa bilang. Ito nga, ikalawang araw na ng pagbubunot namin ng mga mani. At si Uno nakayapak na dahil sobrang enjoy talaga siyang gawin to. Nakaisang balde na rin kami. At sa dami nga nito, talaga namang lahat ay nagtulong-tulong na. Andyan ang mga kapatid ko, ang mga tito at tita ko, at pati na rin ang mga kapitbahay namin. Nakakatuwa talaga sa probinsya namin. Buhay na buhay pa rin ang bayanihan. Halos lahat nga ay nagmamadali na at baka abutan ng ulan. Maraming salamat sa pagtulong. At dito nga talagang hinamon pa ni Aylas ang kanyang lolo sa karera. At syempre, hindi makakatanggi ang lolo niya. Talaga namang nagkarera pa sila. At kaya naman pala biglang nawala na si Uno sa pagbubunot. Yung pala ay napagod na. Gusto nang maligo dahil sobrang init daw sabi niya. Niyayaya nga niya si Alas maligo pero ayaw niya. At ito nga pinagmamasdan ko ang mga alaga naming bibe. Mukha nga magiging 4 na sila. Salamat sa panonood!